Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa amin pong mga bisita, mga inaaralan sa Biblia. Dumating na po tayo sa takdang oras ng ating pagpupulong. At bilang pasimula, tayo po ay umawit. Awitin natin ang song number 88. Kung tayo po ay nasa kalagayan, tayo po ay tumayo at sabay-sabay nating awitin ang awit bilang 88. Ama naming Yehova, kami po ay lumalapit muli sa inyo sa gabing ito upang magpasalamat, Ama, sa patnubay at pag-iingat sa amin na kami ay muli magkakatipon at makikinabang po sa mga espiritual na mapaglalaan na patuloy po niyo binibigay sa amin sa mga huling araw na ito. Hiniling po namin ang iyong banal na espiritu na siyang pumatnubay sa amin sa lahat ng mga bahagi. At sa gayon ay lahat kami makidamang at sa ikatututupan namin. Ingatan din naman mga kapatid namin na patungo pa naman sa bulwagang ito. Sana ay makarating sila na maayos. Ngayon din magkakaroon kami ng maayos na internet connection. Makidamang din namin mga kapatid na nasa Zoom. Sa mga pagkakamali namin nagagawa sa inyong harapan, sana ay ipagpatawad po ito at alam namin na patuloy kayo nagbibigay sa amin ng kapatawaran. Maraming salamat namang Yehova sa lahat ng pagbigay niyo sa amin ng mga kabutihan at mga pangangailangan. Aming pinapabot po, aming panalangin ito sa pangalan lamang ng inyong anak pa ng Jesus. Amen. Muli, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, at sa aming mga kaibigan. Ano po yung ating aabangan sa gabing ito? Iikot pa rin ang ating tatalakayin sa aklat ng Isaias, Kabanata 50 hanggang 51. At ito ay binubuo ng tatlong bahagi. Una, makapakinig po tayo ng 10 minutong pahayag at susundan po ito ng spiritual lahiyas. Sa ikalawang bahagi po, ang maging mahusay sa ministeryo. Meron po tayong 3 estudyante na matutunghayan dito. At sa ikatlong bahagi naman po, yung pamumuhay bilang Kristiyano, panonoorin po natin yung ikalawang update ng governing body. Kasama po doon yung pag-aaral sa kongregasyon.
Kaya't pasimulan po natin yung ating kayamanan mula sa salita ng Diyos, 10 minutong pahayag na may paksang makinig sa isa na tinuruan ni Jehovah. Tawagin natin ang may bahagi nito, si Brother Nolan Vasquez. Brother Nolan, handa na po kaming makinig. Ikaw at ako, lahat tayo ay tinuruan ng Diyos na Jehovah sa pamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. Kaya dahil dito, nakilala natin ang Diyos, nalaman natin na ang pangalan niya ay ang Diyos na Jehovah. Kaya ang tawag ng bawat isa sa atin ay mga saksi ni Jehovah. Kaya sa pahayag na ito, na ang tema ay makinig sa isa na tinuruan ni Jehovah, dito malalaman natin kung sino ang una na tinuruan ng Diyos na Jehovah. At kung saan siya nagturo at para kanino ang itinuro sa kanya ng natutunan mismo ng Panginoon Hesus. Para malaman natin ang sagot, tingnan natin ang unang hula dito po sa Isaias, Kabanata 50, ang verse ay 4. Isaias 50:4. Ganito ang sabi. Binigyan ako ng kataas-taas ang Panginoon ni Jehovah ng dila ng mga naturuan para malaman ko kung paano sasagutin ang mga taong pagod ng tamang salita. Ginigising niya ako sa tuwing umaga. Ginigising niya ako para makinig na gaya ng mga naturuan. Pansin niyo mga kapatid sa teksto na basa natin. Sabi doon, at binigyan ako ng dila na naturuan. Sino ba ito ang tinuruan ng Diyos na Jehovah? Walang iba kundi ang Panginoon Hesus. Tama po ang nasa isip ninyo. Kaya nung una, tinuruan ni Jehovah siya na kaya daang-daan panahon o daang-daan na taon na kasama ni Jehovah ang Panginoon Hesus doon sa langit, bago man siya sa ministeryo dito sa lupa, tinuruan na siya ng Diyos na Jehovah kung ano yung sasabihin niya, kung anong gagawin niya, at kung paano niya itinuturo po ito sa kanyang mga alagad o kaya sa kanyang tagapakinig. At ayon pa doon sa teksto na nabasa natin sa pinakahuli, sabi doon na, anong oras gumigising ang Diyos na Jehovah? Ayon sa teksto, tingnan natin ang ilarawan natin sa ating isipan ang isang teacher na gumigising para turuan ng kanyang estudyante. Sabi rito sa referensya natin, sabi doon na parang dinadala ng Diyos na Jehovah sa paaralan ng kanyang anak. Walang iba kundi ang Panginoon Hesus. At doon siya tinuturuan nito. Itinuro ni Jehovah kung ano ang ipapangaral at kung ano ang sasabihin at kung paano niya sasalitain ang mga taong pagod sa tamang salita. Kaya, kailan niya ito gagamitin? Sa tamang panahon, nung nasa lupa na ang Panginoon Hesus at ginagamit niya na po ito sa kanyang ministeryo, kaya ang tanong natin mga kapatid, sapat na ba ang mga natutunan ng Panginoon Hesus nung nasa langit pa siya? Sapat na ba ang kaalaman niya tungkol kay Jehovah? Ang sagot ay hindi. Dahil alam natin na gustong-gusto ng Panginoon Hesus na matuto pa ng higit sa Diyos na Jehovah. Tingnan natin yung Isaiah ulit, 50 sa verse naman 5. Isaiah 50 verse 5. Sabi rito, binuksan ng kataas-taasang Panginoon ni Jehovah ang aking tainga, at hindi ako nagrebelde, hindi ako tumalikod sa Kanya. Kaya doon pinapakita ng teksto na nabasa natin na tinuruan ng Diyos na Jehovah ang Kanyang anak
ano ang gagawin bilang Mesyas? Totoo na hindi madali ang magiging isang Mesyas. Pero gustong-gusto pa rin ng Panginoon Hesus na matuto tungkol kay Jehovah. Kaya nung nandito sa lupa, ipinapakita sa Biblia na pupunta pa rin ang Panginoon Hesus doon sa templo, sinagoga, para matuto kay Jehovah. Ayon doon sa Lucas 4:16. Para ano? Para bakit siya pumupunta pa sa doon? Sabi rito, para sambahin si Jehovah, para matuto pa ng higit. Kaya ano ang natutunan natin dito mga kapatid? Tungkol kay Jesus, na palagi pa rin siya pumupunta sa templo at sa sinagoga. Para manatili ang pag-ibig natin, o para manatili ang pag-ibig ng Panginoon Hesus sa kanyang Ama, araw-araw siya pumupunta sa templo, sinagoga, at para sambahin si Jehovah. Makinig, matuto, para maging malapit ang kaugnayan nilang mag-ama. Kaya, kamusta tayo? Kamusta tayo bilang tagapakinig o nakikinig sa inatasan ni Jehovah? Gusto rin natin na manatili, na buhay ang pag-ibig natin sa Diyos na Jehovah, lumalim ang pag-ibig sa Kanya. Anong dapat natin gawin? Dapat na sumikap tayo na dumalo sa ating mga pagpupulong tulad nito. Matuto tungkol sa Kanya at magiging malapit sa Kanya. Kaya, paano natin matutularan, Panginoon Hesus? Pakisuyo po sa huling teksto na basahin natin. Dito po sa Juan, Kabanata 10, talata ay 27. Ang mga tupa ko ay nakikinig sa tinig ko at kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Sabi na basa natin, ang tupa ng Panginoon Hesus ay nakikinig sa tinig niya. Anong ibig sabihin nito? Dapat na handa tayong sumunod sa Kanya, sa Kanyang patnubay, sa lahat ng bagay, o sa lahat ng panahon. Kasama na rito yung pakipagtulungan natin sa mga inatasan dito mismo sa loob ng kongregasyon. Kaya, nandyan yung mga elder natin na pwede natin silang lapitan at humingi ng tulong. Pakisuyo po sa ating picture. Ayan, nakikita na sa ating picture o sa larawan na talagang tinuruan ng Panginoon Hesus ang mga nakikinig sa Kanya o Kanyang mga alagad. Kung ano yung tinuturo sa Kanyang Ama, yun din ang itinuturo niya sa mga nakikinig sa Kanya. At dyan sa workbook natin, sa pagpabulay-bulay, sabi dito, paano ko matutularan si Jesus na gustong-gusto magpaturo kay Jehovah? Sa katunayan ay talagang nag-iwan ng huwaran ang Panginoon Hesus para masundan natin siyang mabuti. At sa katunayan, libong-libong na ngayon ang mga saksi ni Jehovah kasi sumusunod sila sa tinig na tinuruan ng Diyos na Jehovah. Oo, kung magagawa natin ito mga kapatid, masasabi natin ito, nakikinig ako sa isa na tinuruan ni Jehovah. Maraming salamat sa iyong nakapagtuturong pahayag, Brother Vasquez. Tumungo na po tayo sa ating ikalawang bahagi, yung paghuhukay ng espiritual na hiyas. Ito po ay bahagi sa atin ni Brother Andy Panganiban. Brother Andy, pakisuyo po. Sino po ang nagnais bumasa ng Isaias 51:1? Kay Brother Relumbiria. Makinig kayo sa akin. Kayong mga nagtataguyod ng katuwiran, kayong mga humahanap kay Jehovah,
tingnan ninyo ang batong pinagmulan ninyo at ang tibagan na pinanggalingan ninyo. Siguro naman po nasundan niyo yung pagbabasa ni Brother Rumbia. Ngayon, sa ating unang tanong, ano ang posibleng kahulugan ng tekstong ito? Sister Rose Libres? Sa teksto nga, yung tibagan, hindi ito isang lugar, kundi tumutukoy ito sa pinagmulan o pinag-ugatan ng bayan ng Diyos. Yung bato ay tumutukoy ito kay Abraham at yung tibagan naman ay tumutukoy kay Sarah. Sila yung pinagmulan ng bansang Israel. Paalala ito na yung bayan ng Diyos ay nagmula din sa maliit at tila mahina na pasimula tulad nung sa mag-asawang Abraham at Sarah. Kaya pinapakita nito na si Jehovah ay may kakayahan kung paano niya pinalaki at pinarami ang Israel noon. Gayon din, palalakihin niya ang kanyang bayan at tutulungan. Salamat po. Nandun talaga yung paghahambing nung salitang bato at tsaka tibagan. No? May nakita pa ba kayong ibang punto dito, mga kapatid? Sa binasang teksto? Sister Michelle Mali? Sa Deuteronomio 32:18, lumalarawan nga sa Diyos na Yehova yung dakilang bato, ang isa na nagluwal. So sa spiritual na pagkakapit, posibleng lumalarawan si Yehova bilang dakilang Abraham at lumalarawan naman kay Sarah ang makalangit na organisasyon. At dahil nga sa kapangyarihan ni Yehova at ang banal na espiritu, ang bansang lumitaw mula sa bato ay ang Israel ng Diyos, kung saan ito ay kumakatawan sa mga pinahirang espiritong mga Kristiyano na isinilang noong Pentecostes 33 CE. Salamat sa paglilinaw pa. Ngayon, sa tekstong ito, ano yung aral? Ano yung application nito sa ating buhay sa ngayon, mga kapatid? Paano natin ito may apply sa pamumuhay natin? May nakita ba kayong aral o punto rito? Sister Masangkay? Ang aral na natutunan ko po dito ay yung taglay ni Jehovah God, yung kanyang kapangyarihan na tulungan tayo sa anumang paraan. Kung papaano nga po na ginawa niya noon sa unang mga lingkod niya, kaya din po niyang gawin sa panahon natin. Tama po yun. Kay Sister Maglangit. Sister Eya Maglangit. Reminder din po sa atin na huwag nating kalimutan kung saan tayo nanggaling at kung sino talaga yung tumutulong sa atin na walang iba kundi si Jehovah. Kaya kahit mukhang imposible ang simula, pero kayang gawing maging meaningful ito at successful yung buhay natin, lalo pagdating sa spiritual, basta magtitiwala tayo kay Jehovah. Salamat po. Ngayon, sa ikalawang tanong, sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, ano yung spiritual na hiyas na nagustuhan mo? Sa likod kay Brother Daulong. Sa pagbasa ng Isaiah 56, ito ang mga bagay na maaaring mararanasan ko dahil mahal ko at sumusunod ako sa Diyos na Jehovah. Although di naman tayo saktan na pisikal o duduraan sa mukha, sinasaktin pa rin tayo na emosyonal at parang pinapahiya pa rin tayo. Pero sa ikalawang para po, 7, riniremind na rin tayo na bagamat tayo pinapahiya o sinasaktan, ganyan ang sabi dito sa para po, pero tutulungan ako ng Jehovah kaya hindi ako mapapahiya. Salamat. Sa likuran kay Sister CK. Dito naman po sa Isaiah 51:4, gusto ni Jehovah na makinig tayo sa Kanya. Pero maraming sitwasyon sa buhay natin na walang espesipikong batas na mababasa natin sa Bible. So paano tayo matutulungan niya na makinig tayo sa Kanya? Sa mga ganong sitwasyon, kailangan po natin pag-isipan yung mga principles naman. Kung bakit nandun yung batas, for example, wag hawakan ng mainit, ang prinsipyo dahil mapapasok ka. Kaya dun si Jehovah nagbigay ng regalo sa atin ng kakayahang mag-isip at mga tuwiran kung paano natin tutuparin o susundin yung utos na yon. Salamat. Kay Sister Lilia Vasquez. Sa gilid.
Sa Isaiah 50 verse 10, kapag ako ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok o problema, nakakatulong sa akin na laging tumawag sa pangalan ni Jehovah at ni Hesukristo sa pamamagitan nga ng panalangin. Dahil alam kong nakikita at naririnig nila ang aking pagsusumamo. Para magkaroon ako ng liwanag, kailangan ko rin ng regular na pagbabasa ng Biblia at bulay-bulayin ito para makatulong ito sa akin magpasya sa aking buhay. Ang gandang punto po yun. Kay Sister Tess Herotani. Sa Isaiah 55, sinasabi nga binuksan ni Jehovah ang tenga ni Jesus, tinuruan siya araw-araw. At si Jesus ay sumunod at isinabuhay ang kanyang natutunan. Kaya napakagandang halimbawa nito sa atin. Kung nais natin matularan si Jesus na magpaturo kay Jehovah, kailangan handa rin tayong sumunod sa mga itinturo sa atin. Lagi umatin sa pulong, sumama sa misteryo at lagi magsumamo sa panalangin na lagi tayong tulungan na maging matatag sa lahat ng pagsubok. Salamat po. Kay Sister Jana Atamosa. Likod. Isaiah 54, nagustuhan ko po ang tekstong ito dahil ginawang sanayin ni Jehovah ang mga kabataang tulad ko po sa pamamagitan ng pribilehong ma-enroll sa pinakamataas na antas ng edukasyon ng paaralang ito na maging mahusay sa ministeryo po. Dahil po sa pagsasanay na ito, makakapangaral at makakapagturo kami ayon sa nais ni Jehovah para makatulong po sa pagtupad ng layunin niya dito sa lupa at makapag-save ng buhay ng iba. Salamat. Magandang halimbawa para sa mga kabataan yan. Kay Brother Nolan Vasquez, dito sa harap. Dito po sa Isaiah 50, verse 8 ay sabi doon, sino ang makapag-akusa sa akin? Magharap kami. Sino ang may kaso laban sa akin? Lumapit siya sa akin. Dito, pinapakita talaga ng Panginoon Hesus na talagang may pagsubok, naranasan siya. Dito sa pero nagtiwala pa rin siya, nataglay ang pagsang-ayon at suporta ng kanyang ama. Kaya bilang mga lingkod ng Diyos na Jehovah, anuman naranasan natin ng mga pagsubok sa buhay, diyan ang pagmamalasakit ng Diyos na Jehovah at tandaan natin na mahal tayo ng Diyos na Jehovah. Salamat po. Kay PJ sa likod. Sa Isaiah 50:4-5 ay gustong-gusto matuto ni Jesus mula sa tunay na Diyos. Naging mapagkumbaba po siya at maingat sa nakinig sa itinuturo sa kanya ni Jehovah. Kaya naman nito po ay magandang katangian na gusto ko rin pong tularan para ako ay sumulong para gawain pangangaral po. Sino pa po? Kay Sister Calso sa likod. Napakalaki ang tulong sa akin ng Isaiah chapter 50 verse 10. Tayo lahat ay dapat matakot sa ating Diyos na Jehovah na labagin ang utos niya. Alam natin lahat na kahiwalay na tayong lubusan sa maling turo ng sanlibutan. Kaya kung ganon, anumang tukso dumarating sa ating buhay, paglabanan ito at magtiwala tayo sa Diyos na Jehovah dahil hindi niya tayo pababayaan. Maraming pong salamat sa inyong mga kapatid sa pagbabahagi ng mga spiritual na iyas na inyong nahukay at pahumanin po sa mga hindi natawag. Balik natin sa chairman. Maraming salamat, Brother Andy, sa pangunguna sa spiritual na hiyas at maraming salamat din doon sa mga nakibahagi roon. Dumako naman tayo doon sa pagbabasa ng Biblia at babasahin niya yung Isaiah Kabanata 50, talatang 1 hanggang 11. Ito po ay bahagi sa atin ni Brother Reden Miranda. Brother Miranda, pakisuyo. Ito ang sinabi ni Jehovah. Binigyan ko ba ng kasulatan ng diborsyo ang inyong ina noong paalisin ko siya? Ipinagbili ko ba kayo dahil sa utang? Ipinagbili kayo dahil sa sarili ninyong mga pagkakamali? At pinaalis ang inyong ina dahil sa sarili ninyong pagkakasala?
Kaya bakit walang sino mang nandito nang dumating ako? Bakit walang sumagot nang tumawag ako? Napakaikli ba ng kamay ko para tumubos? O wala ba akong kapangyarihan para magligtas? Sa pagsaway ko ay natutuyo ang dagat. Ginagawa kong disyerto ang mga ilog. Dahil walang tubig, nabubulok ang mga isda nito at namamatay sa uhaw. Binabalot ko ng dilim ang langit at tinatakpan ko ito ng telang sako. Binigyan ako ng kataas-taasang Panginoong Jehova ng dila ng mga naturuan para malaman ko kung paano sasagutin ang taong pagod ng tamang salita. Ginigising niya ako tuwing umaga. Ginigising niya ako para makinig na gaya ng mga naturuan. Binuksan ng kataas-taasang Panginoon ang aking tenga at hindi ako nagrebelde. Hindi ako tumalikod sa Kanya. Iniharap ko ang likod ko sa mga nananakit sa akin at ang mga pisngi ko sa mga bumubunot ng balbas. Hindi ko iniwas ang mukha ko sa kahiyahiyang mga bagay at sa dura. Pero tutulungan ako ng kataas-taasang Panginoong Jehova, kaya hindi ako mapapahiya. Kaya ginawa kong sintigas ng bato ang aking mukha, at alam kong hindi ako malalagay sa kahihiyan. Ang isa na nagsasabi na matuwid ako ay malapit. Sino ang makapag-aakusa sa akin? Magharap kami. Sino ang may kaso laban sa akin? Lumapit siya sa akin. Tutulungan ako ng kataas-taasang Panginoong Jehova. Sino ang hahatol na may sala ako? Lahat sila ay malulumang gaya ng damit. Uubusin sila ng insekto. Sino sa inyo ang natatakot kay Jehova at nakikinig sa tinig ng mga lingkod niya? Sino ang naglalakad sa matinding kadiliman na wala kahit kaunting liwanag? Magtiwala siya sa pangalan ni Jehova at sumandig sa kanyang Diyos. Lahat kayo na nagpapaliyab ng apoy at nagpapaningas nito, lumakad kayo sa liwanag ng inyong apoy, sa gitna ng apoy na pinalagablab ninyo. Ito ang tatanggapin nyo mula sa kamay ko. Mapapahiga kayo sa matinding kirot. Maraming salamat, Brother Miranda, sa iyong mahusay na pagbabasa. Si Brother Miranda ay sinasanay natin doon sa Aralin 2, yung pagiging natural. Ginamit doon yung brochure na maging mahusay sa pagbabasa at pagtuturo. Kung napansin po nyo si Brother Miranda, natural po ba yung kanyang pagbabasa? Opo, natural po yan. Pero ano pa yung dapat gawin, Brother Miranda, kapag tayo ay nagbabasa? Sabi ng ating e-book, magsalita sa natural na paraan at mula sa puso. At makikita natin doon sa bahagi niya, malamang na siya ay naghanda, nanalangin, para magawa niya yon ng mahusay. At sa bahagi ni Brother Miranda, nagampanan naman niya ito ng maayos. Muli, maraming salamat. Tumungo naman tayo sa ikalawang bahagi, ang maging mahusay sa ministeryo. Tayo po ay may 3 estudyante. Ang una po, yung pagpapasimula ng pakikipag-usap. Di formal na pagpapatotoo. Ipakipag-usap sa isang katrabaho ang tungkol sa memorial. Ito po ay bahagi ni Sister Iris Atamosa at ang tatayong may bahay ay walang iba kundi si Sister Judy Ann Briquillo. At ito po ay gagampanan nila sa loob ng 3 minuto. Atin po silang tunghayan. Hi, kamusta ang bakasyon mo? Okay naman, na-enjoy ko naman yung bakasyon. Kaso, bitin, ikaw, kumusta? Okay lang din. Mabuti na enjoy mo yung bakasyon mo. Ano ba yung ginawa mo? Di ba, Holy Week, kaya nagnilay-nilay, tapos sumama kami sa procession, after noon, nag-outing kaming pamilya. Mukhang nasulit mo nga yung bakasyon mo, no? Oo nga di ba saksi ka ni Jehova? Kayo, kailan nyo ginagawa yung Holy Week nyo? Oo, tama ka, saksi ni Jehova ako. At tinatawag namin yun, memorial ng kamatayan ni Jesus. Dinaos namin yun ng April 2. Inaalala namin ang kamatayan ni Jesus bilang pagsunod sa utos.
Ganun ba? Paano niyo ginagawa yun? Di ba kayo nagproposisyon katulad nung ginagawa namin? Hindi namin ginagawa yon. Sa paraan ng mga saksi ni Jehovah, merong magpapahayag sa aming pulong, ipapaliwanag dun yung kahalagahan ng pantubos na ginawa ni Jesus at ano yung pakinabang nito sa atin. Iba pala yung way nyo, no? Nakaka-curious naman. Tanong ko lang din kasi, bakit ba kailangang alalahanin yung kamatayan niya? Kasi kami, nakagawian lang namin, kumbaga tradisyon lang ng pamilya, sumasama sa prosesyon. Kaso, hindi naman talaga pinaliwanag sa amin. Sa aming mga saksi ni Jehovah, inaalala namin yun bilang pagsunod sa utos. At kapahayagan kasi yun ang dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos at ni Jesus. At ayun, dahil doon, natubos tayo sa ating kasalanan at nagkaroon tayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ganun pala yun. Pwede bang kwentuhan mo ko yung pahayag nyo, yung pahayag nyo ng memorial nyo. Medyo kasi naliwanagan ako tungkol sa sinabi mo tungkol sa kamatayan ni Jesus. Gusto ko sanang i-share din sa'yo yun, kaso mauubos na yung oras natin, tapos na yung break time natin. Oo nga, no, bilis naman. Sige, ganito na lang. Bukas, daanan kita sa table mo para sabay tayo. At kung may question ka regarding doon, pwede ko masagot. Sige, ganun na lang. Sige, salamat. Salamat po sa inyong bahagi. Si Sister Iris ay tinitingnan natin doon sa brochure na mahalin ng mga tao, doon sa Aralin 2, natural. Sa point 4, sabi doon yung pagiging matyaga. Ano po ba ang ginawa ni Sister Iris? Kaagad po ba niya na ipinasok yung Bible? Hindi po. Parang nakipagkwentuhan pa siya doon sa kanyang katrabaho. At pagkatapos, sabi doon sa ating biibok na huwag munang isiping dapat ipasok agad ang Biblia sa usapan. Sa bahagi nila, hindi muna ginawa yun ni Sister Iris. Naghintay siya ng tamang pagkakataon para masabi yung kanyang mensahe ng Biblia. At malamang, nasa susunod pa yun mangyayari. Kaya abangan namin yon. Maraming salamat sa inyong bahagi, Sister Iris, at sa inyong may bahay. Si Sister Judy Ann. Sa ikalawang bahagi po, yung pakikipag-usap muli, bahay-bahay. Ang kanila pong setting, dumalo ang may bahay sa memorial. Imbitihan siya sa susunod na mga pulong. Ito po ay bahagi sa atin ni Sister Elebel Relumria at ang kanyang may bahay, si Sister Nora Flores. Atin po silang tunghayan. Hi ate. Thank you nga po pala kasi nakadalo kayo ngayon sa memorial ng kamatayan ni Jesus. Kumusta po kayo? Buti po nakadalo kayo. Oo, malapit lang naman ako dito. Naalala ko din kasi na nung in-invite mo ako, sabi mo may special na okasyon, yung dinadaluhan ng mga saksi ni Jehovah, yung kamatayan ni Jesus. Kumusta naman po yung observation ninyo dun sa pag-alaala ng kamatayan ni Jesus? May nagustuhan po ba kayo dun sa pahayag kanina? Ay, oo, napakahalaga para talaga yung sakripisyo ni Jesus. Ngayon ko lang nalaman na ang espesyal na regalo sa atin ng Diyos, yung posibleng paraisong lupa. Napansin ko din na palagi kayo nagbibigay sa Bible at tinatalakay. Opo, kaya napakahalaga po talaga na may kaalaman po tayo sa Biblia. At lagi po tayo nagbibigay sa Bible para mas maging malaking tulong po to sa atin, gaya po ng binanggit sa Awit 119 verse 105. Okay lang po ba ate, babasa ko sa iyo yung maikling verse lang. Sige, meron ka pong kopya dyan. Sige, dyan na lang po sa sa cellphone ninyo. Meron po kayo. Ang salita mo ay lampara sa akin, paa at liwanag sa aking landasin. Yan. Salamat po sa pagbabasa. Pero ate, nung narinig niyo po yung tungkol sa pantubos na sakripisyo ni Jesus at napakagandang pag-asa natin sa hinaharap, ano po yung naging impact po sa inyo doon? Sa totoo lang, laging mas malinaw sa akin yung pagsasakripisyo ni Jesus. Napansin niyo din po ba dun sa binasa niyo kanina, dun sa awit, kung saan po hinalintulad yung Biblia? Sa lampara, naunawaan ko ang binanggit doon na naging liwanag ang landasin.
malinaw din sa akin na gumagamit kayo palagi ng salita na galing sa Diyos. Opo, ate. Maganda po talaga kung binanggit po dun sa Bible, no, yung liwanag na parang flashlight o lampara, no. Magagamit po natin ito para makagawa po tayo ng tamang desisyon at malalaman natin kung ano yung mangyayari sa hinaharap, gaya po ng narinig natin kanina sa pahayag. Ganun ba? Sige, salamat pala sa pag-invite po sa akin. Salamat din po ate kasi nakadalo kayo. Sinama niyo pa yung buong pamilya niyo. Pero ate, invite ko po uli kayo ngayong Sabado, 8:30 ng umaga, sa may Moon L po, sa tapat ng SMBF. Doon naman po, di ba sa pagtalakay natin ngayon, 30 minutes, pero doon po, mga 2 hours na pag-aaral ng Biblia, libre din po yun, tsaka walang bayad. Sige, try ko lang, pero hindi ako mangako. Sige po. Pero okay lang po ba ate, bago tayo umalis? Picture po muna tayo doon sa may, ang ganda ng garden nila doon, no? Tara po. Sige. Maraming salamat sa inyong bahagi, Sister Elibel, at sa inyong may bahay. Si Sister Elibel ay sinasayang natin doon sa brochure na mahalin ang tao. Sa Aralin 9, sabi doon may empathy. Sa point 4, binanggit doon yung pag-isipan ang sitwasyon ng kausap mo. Kung mapapansin po natin yung bahagi nila, maganda po yung kanilang setting. Dumalo sa memorial, tapos tinanong ni Sister Elibel kung may nagustuhan ka ba doon sa pahayag kanina. Ayan, mahalaga po yung magtanong para magkaroon si Sister Elibel ng pagkakataon na masabi yung kanyang niloloob. At ganun din po yung may bahay. Binanggit po doon na sa ating brochure na bakit kailangan niyang malaman ang katotohanan. Makakatulong po yung katotohanan sinabi ni Sister Elibel doon sa kanyang in-invite. Kaya mahalaga po yon. Sa bahagi po nila, nagampanan nila ito ng mahusay. Tumungo naman po tayo doon sa ating pangatlong estudyante. Ito po yung pagtatanghal. Ang kanila pong tema, sapat na ba ang paniniwala kay Jesus para maligtas? Ito po ay 5 minuto. Ito po ay bahagi sa atin ni Sister Tess Villavicencio at kanyang may bahay si Sister Angel Flores. Atin po silang tunghayan. Angel, no nakaraan natapos na tayo sa sumaryo. So, matanong kita, sapat na ba yung paniniwala kay Jesus para tayo ay maligtas? Hindi po. Tama. Bukod sa paniniwala kay Jesus, may iba pa bang dapat na kailangan natin? Meron nga ba? Oo. Basahin natin yung nakaulat diyan sa Santiago 2:26. Pakisuyo mo, Angel. Pakibasa mo. Sige po. Sabi po, kaya nga kung paano ang katawan na walang hininga ay patay, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Yan, salamat. Ayon sa binasa mong teksto, ano yung sabi diyan? Binanggit po ang pananampalataya. Oo. Ano ang kailangan para magkaroon ka ng pananampalataya? Kailangan may kasamang gawa or kilos po. Good. Pamilyar ka ba, Angel, sa kompas at saan ito ginagamit? Opo, ate. Ginagamit po ang kompas sa paglalayag ng isang barko. Ginagamit ito para makarating ka sa paroroonan mo. Tama. Dapat alam mo yung paggamit sa kompas para makarating ka sa destinasyon or pupuntahan mo. So, sa katulad na paraan, kailangan din natin kilalanin ang tunay na Diyos, si Jehovah, at si Jesus gamit ang Biblia para tayo ay maligtas. Opo, ate. Pag natuto tungkol kay Jehovah at Jesus, magkakaroon po ako ng kaugnayan sa kanila po. Tama. Paano mo naman maipapakita ngayon yung pananampalataya mo? Sa pamamagitan ng pagsunod ko sa mga utos po nila, itinuro po ni Jesus hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon ay maliligtas, kundi ang gumagawa lang ng kalooban ng Kanyang Ama po. Very good. Natandaan mo pa yung teksto na nakaulat sa Mateo 7:21. Paano naman pag nakaranas ka ng mahihirap na kalagayan? Patuloy po rin po ako sa paglilingkod kay Jehovah at tutularan si Jesus po. Oo. Basahin natin yung nakakapagpatibay na teksto dito sa Mateo 24:13. Pakisuyo mo, Angel. Pakibasa. Siya na nakapagbata hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Salamat. Anong idinidiin sa teksto?
Banggaman hindi po tayo exempted sa problema, pero kung magtitiis tayo, meron tayong pag-asa at buhay na walang hanggan sa hinaharap. Good. Nakuha mo yung punto. Salamat, Angel. Salamat sa inyong bahagi, Sister Villavicencio, at sa iyong partner. Si Sister Villavicencio ay tinitingnan natin doon sa brochure na mahalin ng mga tao doon sa Aralin 11. Sabi doon yung simple. Ginamit doon yung point 5 na piliin ang mga ilustrasyong gagamitin mo. Meron po ba kayong natandaan doon sa ginamit ni Sister Tess na ilustrasyon? Ginamit niya yung ilustrasyon na compass. Tinanong niya yung kanyang kausap, pamilyar ka ba doon sa compass? Saan ba ito ginagamit? Ayan. Maganda po na gawing simple lang ang paggamit natin ng ilustrasyon. Halimbawa po, kung napapansin po ninyo dito sa plataforma kapag may nagpapahayag, hindi po sila gumagamit ng maraming ilustrasyon. Bakit po? Kasi baka po wala silang matandaan. At baka pagka marami tayong ginagamit na ilustrasyon, doon po mapunta yung focus ng ating tagapakinig at hindi sa mensahe. Kaya sa bahagi po ni Sister Tess, nagampanan po niya yung simple at maliwanag na ilustrasyon. Muli, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga gumanap ng bahagi sa gabing ito. Tumungo na po tayo doon sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago po yon, tayo po ay umawit at awitin natin ang awit bilang 99. Pakisuyo po. Dumako na tayo doon sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Pero panoorin po natin yung update ng governing body, yung ikalawang update. Pakisuyo po. Welcome, mahal naming mga kapatid. Meron kaming update para sa inyong lahat. Sa panahong ito ng taon, nasa isip natin ang memorial ng kamatayan ng Kristo. Gaganapin ito sa Huwebes, Abril 2. Ang espesyal na pahayag naman ay gaganapin sa linggo ng Marso 23. At ang pamagat nito, Paraisong Lupa, sino ang magbabalik?
Sa susunod na mga linggo, imbitahan natin ang lahat ng pwede nating imbitahan sa espesyal na pahayag at sa memorial. Baka pwede ka ring makapag-apply bilang auxiliary pioneer. Ngayong Marso at Abril, pwede kang pumili kung ang aabutin mo ay 15 oras o 30 bilang auxiliary pioneer. Para maihanda natin ang puso natin sa memorial, basahin at pag-isipan ang mga pangyayari sa buhay ni Jesus sa mga huling linggo niya sa lupa. Kung gagawin natin yan, masusunod natin yung sinasabi sa Hebreo 12, talata 3. Isipin ninyong mabuti ang isa na nagtiis para hindi kayo mapagod at sumuko. Kapag pinag-iisipan natin ang halimbawa ni Jesus, lalo natin siyang mapapahalagahan at patuloy tayong makakapagtiis. Bago umapaw din ang pagmamahal natin sa Ama natin sa langit, si Jehovah, at sa anak niya. Nitong mga nakaraan, naging available na bilang publikasyon ang schedule sa pagbabasa ng Biblia sa memorial sa JW Library. Makikita dito ang mahalagang pangyayari sa Ebanghelyo at meron ding mga link ang mga talata sa Biblia. Makikita ninyo ito sa loob ng brochure at booklet. Pwede nyo rin itong i-add sa favorites. Nandyan din ang pang-umagang pagsamba para sa araw ng memorial. Magiging available to sa website ngayong darating na Marso 26. Napakasayang isipin na papanoorin sa buong mundo ang programang ito ng mga saksi ni Jehovah sa Huwebes, Abril 2. Pagkatapos ng memorial, pwede nating kumustahin at balikan ang mga nagpakita ng interes at dumalo. Gusto nating makapagpasimula ng pinakamaraming Bible study hanggat posible. Pwede rin nating gamitin ang mga pampublikong magazine natin sa ministeryo. Sa Marso at Abril, pwede nating ialok ang magazine Gumising na may pamagat na Makakayanan Mo ang Stress. Kailangan ng mga tao ang mensaheng ito sa panahon natin ngayon. Gaya ng napatalastas na, ang tanggapang pansangay ng Italy na nasa Roma ay malapit nang lumipat sa Bologna. Tingnan natin kung ano ng mga natapos sa proyektong ito. Noong 2019, ipinatalastas sa isang artikulo sa gw.org na ililipat sa Bologna ang sangay sa Italy na nasa Roma. Sabi sa artikulo, ipinapanalangin nating patuloy na pagpalain ni Jehovah ang proyektong ito at makasuporta ang bagong mga pasilidad na ito sa gawain sa Italy, isang bukirin na maputi na para sa pag-aani. Kitang-kita ang sagot ni Jehovah sa panalangin to, lalo na nung nagkaroon ng iba't ibang hamon. Gusto naming ipakita sa inyo ang ilang updates sa proyektong ito. Noong Setyembre 2020, ang residential building na Via Freud Building ay natapos sa kabila ng COVID-19 pandemic. Meron itong 41 na apartment na tinuluyan ng mga voluntaryo sa konstruksyon. Noong Enero 2022, nakatanggap tayo ng approval na pwede nang simulan ang paggawa sa 3 building na titirhan ng mga Bethelite at sa office building na binili noong 2018. Tuwang-tuwa rin tayo kasi bukas na ang visitor center sa Bologna. Dinisenyo ito para ipakita sa mga lingkod ni Jehovah sa teritoryo ng Sangay kung paano sila higit na makakapaglingkod. Sa loob lang ng 15 buwan, mahigit 50,000 na ang nakapag-tour sa visitor center. Ang tour ay available sa 15 wika. Marami ang nagsabi na napakasaya nila nung nag-tour sila at mas napahalagahan nila ang pagkakaisa ng kapatiran natin. Nung makatrabaho namin yung mga kapatid sa World Headquarters at nung dalawin kami ng ilang miyembro ng lupong tagapamahala at ng mga kinatawan nila, talagang naramdaman namin na tinutulungan kami ni Jehovah. Tinulungan nila kaming maging matiisin at kalmado, pagtiwalang darating ang tulong ni Jehovah pag kailangan namin at pahalagahan ng mga nagagawa ng bawat voluntaryo. Sinuportahan din kami ng mga kapatid sa iba't ibang kongregasyon. Buong puso nilang ginamit ang panahon nila, lakas, kakayahan at mga pag-aari. Marami ang nanalangin kay Jehovah kung paano sila makakatulong. May ilan na nagbawas ng trabaho nila sa sekular at mayroon pa nga nag-resign. At dahil gustong-gusto ng mga Italyano na magluto, binusog nila kami ng masasarap na pagkain. Ang pagtatayo nating ito at makapagbigay sana ng kapurihan sa pangalan niya ang mga bagong pasilidad na ito. Salamat kay Jehovah sa pagiging bukas palad niya
At salamat din mga kapatid sa suporta ninyo. Ipinapanalangin natin na patuloy sanang pagpalain ni Jehovah ang mga tsokratikong proyektong ito. Sa buong mundo, nagiging biktima ang mga kapatid natin ng iba't ibang likas na sakuna. Sa Malawi, dahil sa tagtuyot at mga pagbaha, nasisira ang mga pananim, kaya nakakaranas sila doon ng kakulangan sa pagkain. Bumuo ng 2 Disaster Relief Committee para tumulong. Sa ngayon, halos 4,000 kapatid natin ang nakatanggap na ng pagkain at iba pang bagay na kailangan nila. Noong Pebrero, sinalanta ng bagyong Gezani ang Madagascar. Buti na lang, walang kapatid na malubhang nasaktan o namatay. Pero 199 na bahay ng mga kapatid ang nawasak at 237 ang nasira. May nasira ding isang assembly hall at 3 kingdom hall. 2 Disaster Relief Committee ang tumutulong ngayon doon para ayusin o itayong muli ang bahay ng mga kapatid. Pagkatapos ng bagyo, nagsaayos agad ang komite ng sangay ng isang espesyal na meeting para patibayin ang mga kapatid na naapektuhan ng bagyo. Talagang napalakas nito ang mga kapatid na dumalo. Gaya ng binanggit sa nakaraang mga update, sinalanta ng bagyong Melissa ang iba't ibang isla sa Caribbean noong nakaraang taon. Kamakailan, binisita ni Brother Jacob Ramph, miyembro ng Lupong Tagapamahala, ang mga kapatid sa Jamaica. Sa ginanap na espesyal na meeting, pinatibay ang mga kapatid sa mga kongregasyong naapektuhan ng bagyo. Bago matapos ang nakaraang taon, sunod-sunod na mga sakuna ang tumama sa Pilipinas sa loob lang ng 7 linggo. Bumisita doon si Brother Paul Gillis na katulong ng Coordinators Committee. Dinalaw niya ang mga kapatid sa mga lugar na pinaka-naapektuhan ng mga bagyo. Patuloy nating ipinapanalangin na makapagtiis sa mga kapatid na naapektuhan ng mga sakunang ito. Tinitiyak sa atin ng awit 145:18, si Jehovah ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya. At nagpapasalamat kami sa inyo sa mga donasyon ninyo. Dahil dito, nagagawa nating matulungan ang mga kapatid na nakakaranas ng iba't ibang sakuna. Pagpalain sana ni Jehovah ang kabaitan nyo at pagiging bukas palad. Sa Russia, patuloy na nakakaranas sa mga kapatid natin ng pag-uusig. At marami sa mga kapatid nating nakabilanggo ang may sakit at kailangang ipagamot. Yan ang kalagayan ni Brother Rustam Tiarov. Noong Pebrero 17, 2026, pinayagan na siyang makalabas sa bilangguan dahil sa malubhang sakit na kailangan niyang ipagamot. Hindi na pinatapos ang sentensya sa kanya na 8 taong pagkabilanggo mula noong 2021. Pagkalaya niya, agad siyang dineport sa Uzbekistan. Mapapagamot na ngayon ni Brother Diarov ang cancer niya. Pagdating niya at ng asawa niyang si Yelena, masaya silang sinalubong ng mga kapatid. Noong Marso 16, may 280 kapatid na nakabilanggo sa buong mundo dahil sa pananampalataya nila. 181 sa mga ito ang nasa Russia. Di bababa sa 35 sa kanila ang may kapansanan o malubhang sakit. Patuloy nating ipinapanalangin ang tapat na mga lingkod na ito ni Jehovah, pati na mga pamilya nila at kongregasyon. Ang Diyos na Jehovah ang tagapagbigay ng buhay at gusto niyang pahalagahan natin ang regalo niyang ito. Ang isang paraan para maipakitang pinapahalagahan natin ito ay ang pagsunod sa utos niya tungkol sa dugo. Binigyan ni Jehovah si Noe at ang mga inapo nito ng isang utos na dapat din nating sundin. Huwag ninyong kakainin ng laman kasama ang buhay nito, ang dugo nito. Inulit niya ito sa mga Kristiyano at sinabing umiwas sa mga binigti at sa dugo. Bilang mga saksi ni Jehovah, maingat nating sinusunod ang utos na ito. Nasa isipin natin ito kapag pumipili tayo ng paraan ng paggamot na ginagamitan ng dugo. Noon, kinagamit natin yung sinabi sa kautosang mosaiko na nasa Levitico 17:13 kapag nagdedesisyon tayo tungkol sa paggamit ng dugo. Sabi doon,
Kung may isang Israelita o dayuhan na naninirahang kasama ninyo na nangaso at nakahuli ng isang mailap na hayop o isang ibon na pwedeng kainin, dapat niyang patuluin ang dugo nito at tabunan ng lupa. Pero, dapat bang sundin ng mga Kristiyano ang utos na yan? Ang diretsong sagot ay hindi. Kasi, ang mga Kristiyano ay wala na sa ilalim ng kautusan. Gaya nga ng sinabi ni Apostol Pablo na nasa Kolosas, Kabanata 2, Talata 14, binura ng Diyos ang sulat kamay na dokumento na binubuo ng mga batas at isinulat laban sa atin. Inalis niya ito sa pamamagitan ng pagpapako nito sa pahirapang tulos. Maliwanag, hindi na kailangang sundin ng mga Kristiyano ang sinasabi sa kautosang mosaiko na ibuhos ang dugo at takpan ito ng lupa. Bukod dyan, wala ding sinasabi ang Biblia tungkol sa paggamit ng isang tao ng sarili niyang dugo kapag nagpapagamot o nagpapaopera. Ang pabasa sa October 15, 2000 na isyu ng Bantayan, ang pananaw natin tungkol sa paggamit ng sariling dugo. Ganito ang sinasabi sa artikulong yon. Ang isang Kristiyano ay dapat na magpasya para sa kanyang sarili kung ano ang gagawin sa kanyang dugo sa panahon ng isang pamamaraan sa pag-oopera, pagsusuring medikal o kasalukuyang paggamot. Kaya naman, tinatanggap ng maraming Kristiyano ang mga simpleng procedure na ginagamitan ng sariling dugo, gaya ng blood test, pati na rin ang mas komplikadong mga procedure, gaya ng paggamit ng heart-lung machine, mga cell salvage device, at treatment gaya ng kidney dialysis. Pero yung mga opsyon natin sa pagpapagamot, patuloy na dumadami. Kaya naman, matapos ang maraming panalangin at malalim na pagsusuri sa Biblia, ipinasya ng lupong tagapamahala na linawin ang pananaw natin may kinalaman sa paggamit ng sarili nating dugo sa pagpapagamot o pagpapaopera. Ito ang paglilinaw natin. Ang bawat Kristiyano ang magpapasya kung paano niya gustong gamitin ang sarili niyang dugo sa lahat ng klase ng pagpapagamot at operasyon. Halimbawa, siya ang magpapasya kung hahayaan niyang alisin muna ang dugo sa katawan niya, iimbak ito, at saka ito ibalik sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Na baka para sa ilang Kristiyano, tanggap ng konsensya nila na iimbak muna ang dugo nila at saka ito ibalik sa kanila. Pero yung iba, baka hindi. Ang bawat Kristiyano ang gagawa ng sarili niyang desisyon sa lahat ng paraan ng pagpapagamot o operasyon na kailangang gamitan ng sarili niyang dugo. Bilang repaso, wala na sa ilalim ng kautosang mosaiko o mga Kristiyano. Ang sinusunod natin ay ang utos sa Aklat ng Gawa na umiwas sa dugo. Pero, walang sinasabi ang Biblia tungkol sa paggamit ng isang tao sa sarili niyang dugo sa pagpapagamot o pagpapaopera. Kaya gaya ng iba pang desisyon sa pangangalaga sa kalusugan, ang bawat Kristiyano ang magpapasya kung paano gagamitin ang sarili niyang dugo sa lahat ng paraan ng pagpapagamot at operasyon. Sa report na ito, napatibay tayo sa update tungkol sa konstruksyon ng tanggapang pansangay sa Italy at tungkol sa mga kapatid natin sa Russia. Nakita rin natin kung paano tinutulungan ni Jehovah ang bayan niya sa panahon ng sakuna. At napahalagahan natin ang paglilinaw tungkol sa paggamit ng sarili nating dugo sa pagpapagamot at pagpapaopera. Ipinapakita ng mga to na talagang inaalagaan ni Jehovah ang bayan niya sa pamamagitan man ng mga kaayisan sa organisasyon o sa pagbibigay sa kanila ng lakas para makapagtiis. Habang papalapit ang memorial, patuloy sana tayong maging malapit kay Jehovah at magtiwala na hindi niya kakalimutan ang mga nananatiling tapat sa Kanya. Mahal na mahal namin kayong lahat. Mula sa World Headquarters ng mga saksi ni Jehovah, ito ang JW Broadcasting. Okay, maraming salamat doon sa mga paalala ng governing body. Marami tayong natutunan doon. Ano po?
Ayan. Dumako na po tayo doon sa huling bahagi ng ating pulong, yung pag-aaral sa kongregasyon gamit yung aklat na Mga Aral sa Biblia. Ito po ay pangangasiwaan sa atin ni Brother Ezekiel Magpili at ang kanyang tagabasa si Brother Vince Daulong. Brother Magpili, handa na po kaming makinig. Okay, magandang gabi ulit sa inyo. Mga kapatid, mga bisita namin, mga Bible study, at mga kapatid na nakakonect via Zoom. Tatalakayin natin muna ang introduction sa section 12 bago tayo dumako sa aral 74 at 75. Ang section 12 ay binubuo ng aral 74 hanggang aral 86. Tutulungan tayo ni Brother Vince Daulong sa pagbasa dito. Pasuyo, Brad. Tinuruan ni Jesus ang mga tao tungkol sa kaharian ng langit. Tinuruan din niya silang ipanalangin na pabanalin ang pangalan ng Diyos, na dumating ang kanyang kaharian at maganap ang kanyang kalooban dito sa lupa. Kung isa kang magulang, ipaliwanag sa iyong anak ang ibig sabihin ng panalangin iyan para sa atin. Hindi hinayaan ni Jesus na sirain ni Satanas ang katapatan niya. Pumili si Jesus ng kanyang mga apostol at sila ang mga naunang miyembro ng kaharian. Pansinin ang kasigasigan ni Jesus para sa tunay na pagsamba dahil gusto ni Jesus na tumulong sa iba. Nagpagaling siya ng mga may sakit, nagpakain ng mga nagugutom, at bumuhay pa nga ng mga patay. Sa pamamagitan ng mga himalang ito, ipinakita niya kung ano ang gagawin ng kaharian para sa mga tao. Okay, salamat sa pagbasa. Dumako muna tayo dito sa tanong. Ano ang matututuhan natin, mga ilan na matututuhan natin mula sa section 12 na ito? Ayan. Ano yung napansin nyo dyan na matututuhan natin? Okay. Ano na lang yung mga halagang aral na matututuhan natin sa section 12 na ito? Tatlo yan. Ano yung una? Sige, si Brother Bart. Yung una po, inatasan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na ipangaral ang kaharian at gumawa ng mga alagad. Ayan. Ano yung pangalawa? Okay, Sister Tina Di Macali. Sabi po, unahin sa panalangin ang mga bagay na may kinalaman kay Jehovah bago ang sa iyong sarili. Ayan. At yung huli, si Brother PJ. Ang ikatlo po, magpatawad mula sa puso at gawin sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Ayan. Yan yung ilan lang na matututuan natin mula section 12 na binubuo ng aral 74 hanggang aral 86. Okay? Dumako na tayo dito sa aral 74. Si Jesus ay naging Mesyas. Okay, pakibasa, Brother Vince. Ilang buwan na rin ipinapangaral ni Juan, may darating na mas dakila kaysa sa akin. Noong mga 30 taong gulang na si Jesus, nagpunta siya sa Ilog Jordan galing sa Galilea. Sa ilog na iyon, nagbabautismo si Juan. Gusto ni Jesus na magpabautismo kay Juan, pero sinabi ni Juan, "Ako ang dapat magpabautismo sa iyo, hindi ikaw ang magpapabautismo sa akin." Sinabi ni Jesus kay Juan, "Gusto ni Jehovah na bautismuhan mo ako." Kaya lumusong sila sa Ilog Jordan at inilubog ni Juan si Jesus sa tubig. Pag-ahon ni Jesus sa tubig, nanalangin siya. Nabuksan ang langit at ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa kanya na parang kalapati. At nagsalita si Jehovah mula sa langit, "Ikaw ang anak ko. Mahal kita at natutuwa ako sa iyo." Nang bumaba kay Jesus ang Espiritu ni Jehovah, siya ay naging Kristo o Mesyas. Sisimulan na niya ngayon ang ipinapagawa ni Jehovah sa kanya sa lupa. Pagkatapos mabautismuhan, agad na pumunta si Jesus sa ilang at 40 araw siyang nanatili doon. Pagbalik niya, pinuntahan niya si Juan. Habang palapit si Jesus sa kanya, sinabi ni Juan, siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis sa kasalanan ng mga tao.
Sinabi ito ni Juan para malaman ng mga tao na si Jesus ang Mesiyas. Alam mo ba kung ano nangyari kay Jesus habang nasa ilang siya? Alamin natin. Okay, salamat sa pagbasa, no? Okay, dito muna tayo sa naka-imprentang tanong. Bakit binautismuhan si Jesus? Okay, si El. Kailangan bautisin si Jesus kasi kailangan sasabi si Jehovah na kailangan ma-show na siya ang Messiah. Ayan, salamat, no? Okay, si Brother Roy. Angkop lang na bautismuhan si Jesus. Kasi nung nasa langit si Jesus, isa siyang espiritong persona. Ayun, nung nasa lupa siya, nung siya bautismuhan, pinahiran siya ng banal na espiritu. At yun na rin ang pagkakataon na maaari na siya makabalik sa langit bilang inatasang hari at mataas na saserdote. Kaya kailangan ng bautismo sa kanya. Okay, salamat, no? Okay, may si Sister Hirotani. Nakaulat nga sa Matthew 3:15, sinasabi ni Jesus na, hayaan mong ito ang mangyari ngayon para magawa natin ang lahat ng inuutos ng Diyos. Ang bautismo ni Jesus hindi sumasagisag sa pagsisisi ng pagkakasala, kundi ipinakikita ng bautismo niya na handa niyang gawin ang kalooban ng Diyos na Yehova may kinalaman sa papel niya bilang Mesayas. Okay, malinaw na yun, no? O, saka kalugtog na tanong, o bakit sinabi ni Juan na si Jesus ang kordero ng Diyos? Sister Tess Villavicencio. Sinabi po yun ni Juan para malaman po ng mga tao na si Jesus ang Mesiyas dahil po si Jesus ngayong kordero ng Diyos na mag-aalis po ng kasalanan po ng mga tao. Ayan, okay. Okay, dumako pa tayo sa ibang tanong. Kung titignan nyo yung ulat ng 1:30. Okay. Bakit nasabi ni Juan na una siyang umiral sa akin? Ayan. Nung binautismo yung pinakilala niya si Jesus, kordero ng Diyos. Bakit niya nasabi, una siyang umiral sa akin, samantalang si Juan ang unang pinanganak bago si Jesus? Okay, sino nakakakita ng punto na yan? Sister Mitch Umali. Kahit na mas matanda si Juan kay Jesus, alam ni Juan na umiral na si Jesus noon pa sa langit. Ayun, yun ang tama doon, no? Alam na ni Juan na si Jesus nanggaling sa langit bago siya sinugo dito. Kaya talagang umiral na mismo ang ating Panginoon Jesus. Okay, sa araw 74 na ito, ano ang natutuhan natin sa ulat na ito may kinalaman sa Diyos na Jehovah? Sa Diyos na Jehovah, yung nangyaring naging Mesiyas si Jesus. Ano yung natutuhan natin tungkol sa Diyos na Jehovah sa ulat na ito? Okay, Brother Mali, Renz. Handa niyang tulungan yung isang lingkod niya na nag-alay sa kanya at gustong maglingkod ng buong buhay. Kasi pansin natin, yung Holy Spirit, hindi yung dumating nung 12 years old siya, nung nasa templo, hindi yung dumating nung teenager, nung nagtatrabaho siya. Dumating yung Holy Spirit sa anyong kalapate noong ready na si Jesus gawin yung kalooban. Alam ni Jehovah, na maring alam ni Jesus na mabigat yung assignment niya, hindi lang yun basta-basta. Kaya kailangan ng alalay. Kaya talagang napakabuti at napakabait ni Jehovah sa part na yun. Ayun, okay. If abang tanong doon, nung bautismo si Jesus, siyempre may banal na espiritu na bumaba. Ibig ba sabihin na ito na ang banal na espiritu ay persona kasi nakita? Gaya nung paniniwala ng iba? Brother Roy. Binanggit doon yung tulad, hugis, kalapati. Hindi sinabi na may pangalan yon. Kasi kung persona yon, dapat may pangalan yon.
Kaya doon makita natin na hindi talaga persona ito. Ayan, pinakita lang doon na bagamat ang banal na espiritu ay hindi nakikita, banal na espiritu ng Diyos, pinakita lang na mayroong bumaba na banal na espiritu sa ating Panginoon Hesus. Okay, sa iba pang tanong, yung natutuhan natin dito, paano natin magagamit ito sa paraan ng ating papumuhay sa ministeryo, sa pamilya at sa kongregasyon. Doon sa tatlong iyon, saan nyo pwedeng magamit yung natutuhan nyo dito sa ulat na ito? Si Brother Calso, Danilo. Panginoong Isus, nabautismohan sa edad na 30 taong gulang. So marahil sa ating pagbabaybahay, kung halimbawa magtanong sila, dapat bang bautismohan ng bata o sanggol? Yan, pwede natin banggitin ito. Kasi si Jesus, naturuan muna bago nagpabautismo. Yung sanggol, winibisyakan Hindi pa naman pwedeng turuan yung sanggol para mabautismohan. Kaya ang babautismo lamang, yun naturuan na. Yung may gagawin na siya, gagawin na niya kalooban ng Diyos, yun na dapat talaga na bautismuhan. Ngayon, isa pa, hindi winibisikan. Kasi si Jesus, inilubog sa tubig. Kaya ganun din ang bautismo na dapat. At para ipakita na talagang yun ang pagtulad sa bautismo kay Kristo. Kaya malinaw, malinaw yung punto na yun. Magagamit natin sa ministeryo yun. Saka kung paano binautismohan sa ating Panginoon Hesus doon sa Mateo 3:16-17. Magandang igamit ito sa pagmiministeryo natin. Okay, and sino pa? Sister Irene Atamosa. Sige po. Nang binanggit po ni Jehovah sa Panginoong Hesus, yung sabi niya na, ikaw ang anak ko, mahal kita at natutuwa ako sa iyo. Dito pinakita kung gaano ka-proud si Jehovah sa ginawang katapatan at pagsisikap ng Panginoong Hesus na gampanan o pa rin yung kanyang ang binangako niya at layunin niya dito sa lupa. Sa katulad po na paraan, tayo sa ngayon po ay bagamat yung maliliit man o malalaki nating pagsisikap sa paglilingkuran kay Jehovah ay tinitiyak na pinahahalagahan niya yon at tiyak na proud din po siya sa ginagawa natin sa ngayon. Ayan, nandito, Okay, meron pa? Si Sister CK. Sige, try sa likod. Yung ginawa ng Panginoong Hesus na bautismo, ito ay parisan para sa atin na nagdanais na maglingkod kay Jehovah. Kaya masasabing gusto nating maglingkod kay Jehovah na dapat magpabautismo din. Hindi pwedeng hindi magpabautismo. Ayan, Sister Hirotani. At napakasarap pakinggan talaga yung sinabi ni Jehovah kay Jesus na ikaw nga anak ko, minamahal ko, nalulugod ako. Talagang kasi sa oras na yun nagpabautismo si Jesus at ibig sabihin handa na niyang gawin ang mga inutos sa kanya ng kanyang ama. At alam din natin bilang bautismadong Kristiyano, binibigyan din tayo ni Jehovah ng assurance at pampatibay loob na tawagin tayong anak, minamahal at sinasang-ayunan. Ayan. Okay, Brother Calso, sige po. Yan ulit sa pagbabaybay natin, na ito mapapatunayan natin mula sa Biblia na yung Trinity ay hindi tinuturo ng Biblia talaga. Di ba sabi doon nung mabautismo si Jesus, may nagsalita sa langit. Itong aking anak. So ibig sabihin, may ama at anak. Magkaiba yon. So doon natin matutulungan yung mga walang alam masyado sa Biblia, pwede nating tulungan sila na maunawaan nito para sa ganun makilala nila si Jehovah at si Jesus ay magkaiba. Ayan, okay. Malinaw na yun, Kaya itong Aral 74, pwede nating reviewin ito at magagamit talaga natin ito sa pagbabahay-bahay natin. Yung mga teksto na nandito, Okay, dito na tayo sa Aral 75, sinubok ng diablo si Jesus. Pasuyo, Brother Vince. Matapos bautismuhan, pinakilos ng banal na Espiritu si Jesus na magpunta sa ilang. Hindi siya kumain sa loob ng 40 araw, kaya gutom na gutom siya. Pagkatapos, dumating ang diablo at tinukso si Jesus. Kung talagang anak ka ng Diyos, sabihin mong maging tinapay ang mga batong ito. Pero sumagot si Jesus mula sa kasulatan. Nakasulat na hindi lang pagkain ang kailangan para mabuhay. Kailangan mong makinig sa lahat ng sinasabi ni Jehovah. Pagkatapos,
Hinamon ng Diablo si Jesus, "Kung talagang anak ka ng Diyos, tumalon ka mula sa pinakamataas na lugar sa templo. Total, nakasulat na ipapadala ng Diyos ang mga anghel para saluhin ka." Pero ginamit ulit ni Jesus ang kasulatan at sinabi, "Nakasulat na hindi mo dapat subukin si Jehova." Sumunod, ipinakita ni Satanas kay Jesus ang lahat ng kaharian sa mundo, pati na ang kayamanan at kagandahan ng mga ito, at sinabi, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung sasambahin mo ako kahit isang beses." Pero sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas. Nakasulat na si Jehova lang ang dapat sambahin." Umalis ang Diablo at dumating naman ang mga anghel para bigyan si Jesus ng pagkain. Mula noon, ipinangaral ni Jesus ang mabuting balita ng kaharian. Iyon ang gawaing iniutos ng Diyos na gawin niya dito sa lupa. Nagustuhan ng mga tao mga turo ni Jesus at sinundan nila siya kahit saan siya magpunta. Okay, salamat Brother Vince sa pagtulong sa amin sa pagbasa ng mga parapo. Sana kayong plentang tanong ulit, mga kapatid. Iisa-isahin natin ito para maraming makinabang. Ano ang tatlong tukso ni Satanas kay Jesus? Magbigay ng isa. Si Charles de Macadi. Ang unang tukso na ginawa ni Satanas ay ang pag-utos kay Jesus na gawing tinapay ang bato po. Ayun, dahil gutom na gutom si Jesus, no, gawin tinapay yung bato. Pangalawa, si Brother Raiden. Yung pangalawa nga po is yung inutusan po si Jesus na tumalon po mula sa pinakamataas na lugar ng templo. Ayun, at ang huli, sino yun eh? Sige, si Sister Maybelline. Yung ikatlo nga po, pinakita ni Satanas kay Jesus yung lahat ng kaharian sa mundo, pati na po yung kayamanan at yung kagandahan nito. Sabi niya po, kung isasambahin lang po siya ng isang beses, ibibigay po yun ni Satanas sa kanya. Pero hindi. Sige. Okay. Ayun yung huli, no? At mas tempting yung pinakahuli. Okay, yung sagot naman ni Jesus, tatlo rin to. Isa-isahin din natin. Ano ay sinagot ni Jesus sa Diablo sa bawat tukso sa kanya? Ano yung una? Yung tukso kanina na gawing tinapay yung bato. Paano sinagot ng ating Panginoon Jesus to? Sister Jovi, Austria. Sinabi niya na hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao. Nabubuhay din ito sa lahat ng mga pwedeng makinig asat ng sinasag ni Jehova. Ay, madinaw, no? Pangalawa, paano yung sinagot ni Jesus, yung pagtalon ni Jesus sa mataas na gusali ng templo, sa pinakatuktok na ito? Si Sister Linya Daulong. Sabi po ni Jesus na nakasulat na hindi mo dapat subukin si Jehova. Ayan. At yun huli. Ayan. Okay. Sige, tinubutan tayo si Sister, kay Brother Flores, anak ni Sister Nora. Lumayas ka, Satanas. Nakasulat na si Jehova lang ang dapat sambahin. Ayan. Nasagot ni Jesus yung tatlong tukso na ginawa ni Satanas. Paano ginawa ni Jesus to? Ano ang ginamit niya na naging mabisa? Dahil si Satanas gumamit din dito eh. Ano yung comparison noon? Brother Flores po, Henry. Kaya sa bawat tukso, gumamit si Jesus ng kasulatan. Ayun, gumamit siya ng kasulatan. Si Satanas gumamit din. Pero ano napansin niyo sa paggamit ni Satanas ng nasusulat? Paggamit ni Satanas, pinipilipit niya yung nasusulat. Pero ang ating Panginoon Jesus, hindi. Talagang tuwiran sinabi ng ating Panginoon Jesus kung ano talaga yung nasusulat. Okay, malinaw na to, no? Dito tayo doon sa punto na ano ang natutuhan natin sa Diyos na Jehova sa aral na ito. Yung pagsubok na ginawa ng Diablo kay Jesus, ano ang natutuhan natin kay Jehova? Brother Jake, also.
kung si Jehovah, pwede niya nang puksain kagad si Satanas. Siyempre, anak niya yung ginagawa ng masamang bagay eh. Pero nakita natin dito na talagang yung pag-ibig ni Jesus, yung nangibabaw, yung pag-ibig niya kay Jehovah, kaya nagawa niya yung mga tukso na, or ginawa niyang mapaglabanan yung mga tukso ni Satanas. Ayan, linaw na yun, no? Okay. Sino pa? Okay. Sige, si Sister CK. Yung bagay na unang tukso kay Jesus ay yung pagpilipit ni Satan dun sa kasulatan na gusto niya na ang tao ay huwag magtiwala sa Diyos na Jehovah na may pinagkakait, hinayaan niya ang kanyang anak na magutom. So, ganun yung nangyayari hanggang sa panahon natin na mas matindi na kung saan ay pagdudahan si Jehovah kasi ang mga lingkod niya nahihirapan din. Kaya yung mga Bible study na lagi nating pinapatibay na ito ay tactics ni Satanas at never pinahirapan o never na ang lingkod ni Jehovah ay namalimos ng pagkain. Okay, salamat, no? O, sa Zoom tayo, si Brother Chito Arona. Family. Makita natin dyan yung kahusayan, ang bisa magturo ni Jehovah sa kanyang anak kaya sa buong paksa dito. Sapagkat, bakit na masabi yun? Sapagkat napakatindi ng mga tukso kay Jesus pa panggigipit. Napanindigan niya ito, naunawaan niya. Unang kahulugan ng tuksong ito, na ito ipatibong sa kanya para masaktan si Jehovah. Kaya dyan ang masabi sa talagang grand instructor siya. Salamat, no? Okay, sa iba pang tanong tayo, paano natin magagamit ito sa natutuhan natin dito sa ating pagmiministeryo, sa pamilya natin, at sa kongregasyon. Paano natin mga nakaulat dito, paggamit din ng kasulatan, paano natin magagamit? Brother Jay. Iba-iba yung level ng tukso na ihaharap sa atin. Maaring sa kabataan, sa may pamilya, iba't ibang antas yan. So, paano tayo mag-a-approach o paano yung paraan ng pag-approach natin sa mga tukso na iyon? So, isipin natin yung nangyari doon kay Panginoong Hesus. Nakikita natin na talagang gutom siya, pero inoffer ni Satanas lahat para maitalikod si Jesus mula kay Jehovah. Pero tayo, anong gagawin natin? Halimbawa, simpleng bagay, requirement sa atin na dumalo sa pagpupulong, pero sa isip, mag-zoom na lang ako. Pero yung mga ganong bagay, mga simpleng bagay na hindi natin napapansin, baka nadadaig na tayo ni Satanas na kung saan na nakakalimutan natin yung tagubilin na dapat nating gawin, na dapat umattend tayo sa pagpupulong na ito. Okay, salamat, no? Okay, si Brother Joel Nuestro. Alam natin lahat na nilapitan ni Satanas si Jesus after 40 days. Pero pwede kayo mag-isip bakit naman inantay niya pa yung 40 days? Bakit? Pwede naman kagad. Pwede natin isipin yan Kasi ang physical na tao, kapag nasa tamang katinoan, busog, nakapagpapasya ng tama. Malinaw ang isip. Medyo matatag ang magiging kanyang desisyon. Bihirang-bihira na lang yung posibleng madiskaril. Pero dito, gutom ka Lito ang isip mo. Hilo ka. Apektado ang desisyon mo. Anong gusto kong sabihin? Tumatiming si Satanas sa pinakamababang espiritual natin. Kuminsan. Kasi doon siya madaling umatake. Ayun, yun na yun, no? Okay. Sa ulat na ito, kanino ba talaga nanggagaling yung pagsubok na nararanasan natin? Ayan. Sino ba talaga nagbibigay nito? Brother Roy, muna. Dalawa lang naman kasi yan Sa Jehovah, Diyos ng katotohanan. Si Satanas, ama ng kasinungalingan. So, anong gagawin ngayon ng sinungaling na ito? Maninira, magsisinungaling. Gagawa ng kwento. Gagawa ng kung ano-anong bagay na nakakasira kay Jehovah. Kaya sinungaling talaga yun. Okay. Brother Renz, umali. Tama yon, si Satanas talaga sinungaling siya ayon doon sa Juan 8:44. Pero baka maisip ng isa, paano kung aksidente? Si Satanas ba yung nag-control nung aksidente? Mawala ng preno yung truck? Mamatay yung isang kapatid? O hindi naman.
Pero yung concept sa likod nun, sa isang nagdurusa, iisipin niya, saan galing yung pagsubok? Sa Diyos. Pasok pa rin, nandun pa rin si Satanas. Gusto ko rin dagdag doon sa isang application, yung pansin natin, yung Deuteronomy na sinipi ni Jesus, 1,400 years ago. So hindi lang siya, yung simulain, hindi lang timely, kung hindi timeless din. Kaya mapapansin natin, ano man yung pagsubok ng isa, maganda, yung mga prinsipyo, teksto na inaaral ko, nasusulat lang ba siya sa isip ko? Kasi pag sa isip, pwedeng malimutan. Pero pag sinulat natin sa puso natin, dumating yung tukso, maaalala natin yun. Okay, linaw na yun, oh. Linaw na yun, yung punto na yun. Sister Tamosa, sige po. At karagdagan pa, minanggit din po doon yung bukod kay Satanas, yung sarili po nating kahinaan, at mismong sanlibutan yung impluensya nito. Yung tatlong bagay po na ito ay magsisilbing rin gagamitin po din sa atin para mapahina po yung ating spiritualidad. Kung hindi po tayo mananatiling busog sa spiritual na bagay, tiyak mas madali para sa atin ang madala at matukso. Okay, salamat. Oh. Brother Tom Villavicencio sa harap. Baka isipin natin na yung bautismo tapos na. Tanda natin na si Jesus, pagkatapos ng bautismo, tinukso ko agad. So baka minsan mapaharap tayo sa ganyan. Ano yung dapat nating gawin? Tularan yung kanyang magandang halimbawa, yung pananatili niyang tapat sa Diyos na Jehova. Maganda yung binanggit doon sa Santiago 4:7, kasi binanggit doon na kapag tayo ay nagpapasakop sa Diyos, sabi doon malalabanan natin yung dyablo at lalayo yun sa atin. Kaya magandang halimbawa, natularan natin si Jesus kung ano ang kanyang ginawa. Malinaw yung punto na yun, no? At alam yan ng mga bagong bautisado, pagka-baptize nila, kinabukasan, meron ng pagsubok na dumarating sa kanila. No? Okay, Sister Hirotani? Nabasa ko rin itong Santiago 1:30 na sinasabi, kapag dumadanas ng pagsubok, huwag sabihin nino man, sinusubok ako ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi masusubok na gumawa ng masama at hindi rin siya sinusubok ang sino man na gumawa ng masama. So, ang pinapaliwanag dito, minsan ang tao, pag nagkamali ng desisyon at ang consequences ay masama, sa tao pa rin ang gumawa ng kanyang mga problema o mga pagsubok. Hindi ang Diyos na Yehova, hindi galing. Okay, no? Sa ministeryo, paano natin maididiin yung mga teksto dito? Paano natin magagamit iyon? Sister Ampi po, Calso. Sa ating namang ministeryo, alam natin ang utos ng Diyos na Jehova kay Jesus, mangaral, ipalaabot sa mga tao ang mabuting balita. Kung ginawa yan ni Jesus, tayo rin gagawin natin. Okay. Okay, Brother Easy. Palya sa harap. Isang field point pwede nyo nating gamitin kapag ayaw maniwala nung kausap natin na si Satanas talaga yung may-ari ng sanlibutang ito ay yung pangatlong tukso nung inalok niya kay Jesus yung mga pamahalaan, mga kahariang ito. Hindi sinabi ni Jesus, hindi naman sa iyo yan Ba't may inaalok sa akin yan? Akin yan. Hindi ganun sinabi ni Jesus. Kundi alam ni Jesus na talagang pag-aari na rin ni Satanas yung bagay na yon. Kaya pwede natin gamitin. Okay. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Pasensya na po sa mga hindi natawag. At balik na tayo sa chairman. Maraming salamat po sa lahat ng gumanap ng bahagi sa gabing ito. Marami po tayong natutunan. Kaya mayroon po akong tanong sa inyo. Ano po yung pwede nyong iuwi at bulay-bulayan sa inyong tahanan? Si Sister Siki po. Pwede po nating iuwi sa ating tahanan at bulay-bulayin. Huwag nating kalilimutan yung issue ni Satanas. Na kaya raw naglilingkod kay Jehovah kasi may paglalaan si Jehovah. Huwag tayong matakot magutom. Gutom lang yon sa material. Ang matakot tayo pag nagutom sa spiritual. Hindi pwedeng lahat okay kasi baka pag lahat okay, baka hindi rin natin maalala si Jehovah. Ayan, maraming salamat po. Si Sister Michelle. Si Jesus na anak ng Diyos, gumamit siya ng nasusulat.
So sumisipi siya sa kasulatan kapag may sasagutin siya. So sa atin din, pwede rin natin itong magamit sa ministry na kapag meron tanong sa atin yung kausap natin, gamitin natin yung Bible para yung kapurihan sa Diyos na Jehovah mapunta. Okay, maraming salamat sa paalala. Si Brother Libres. Kaya yung tukso na ginamit ni Satanas kay Jesus ay nagsisilbing paalala sa atin yan. Hindi naman nabigo si Jesus nung sinunod niya si Jehovah eh. Hindi siya natalo, hindi siya na kundi nagtagumpay siya. Kaya nagsisilbing paalala sa atin na tayo naman ay magtatagumpay din kung magtitiwala tayo sa Diyos na Jehovah kung ano man mga pagsubok ang dumating sa ating buhay. Ayan, maraming salamat po. Si Sister Iganya po. Nung inutusan ni Jesus si Satanas na umalis doon sa pangatlong tukso, humiwalay naman si Satanas kay Jesus, pero naganap pa rin si Satanas ng pagkakataon para subukin at tuksuhin si Jesus. So ganun din tayo, yung mga lingkod ni Jehovah ngayon. Dahil hindi naman tayo perpekto, madali tayong tuksuhin ni Satanas ng paulit-ulit. At madalas niyang gamitin yung materialismo para tuksohin tayo. Kaya mahalaga nga pong suriin natin yung sarili natin kung humihina na yung pag-ibig natin kay Jehovah. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Isa pa po, si Sister Ampi po. Pwede nating labanan si Satanas na Diablo, pero hindi nating pwedeng siyang hamunin. Ayan, maraming salamat po. Dito po nagtatapos yung ating pagpupulong. Kaya inaanyayahan ko po kayong tumayo at sabay-sabay po nating awitin yung awit bilang 13. Pakisuyo po.